Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, paano daw po ba malalaman kung ang isang relo ay ginto? At yan po ang ating pag-aaralan sa video nating ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay ating pong sasagutin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang tanong niya po ay, paano daw po ba malalaman kung ang isang relo ay ginto? Ngunit bago po yun, shoutout po sa ating masugid na taga-subaybay na si Idol AJ Santos. Siya po ay taga Davao del Norte. So shoutout sa iyo, Idol. Siya po ay umorder sa atin ng pangkilatis ng ginto, ang Wonder Bato. Ganito po yun. So may dalawa pa po tayo. May available pa tayo. At Wonder Tubig. Yan na po, Idol. Nakashipping na po yan. Maghintay ka lamang po. Dadating na po yan sa Davao del Norte. Marami na pong umorder sa atin dyan. Davao del Sur, Leyte, yan, Tacloban. Marami na po dyan. So, sa mga umorder po niyan, ay mag-chat lamang po kayo sa ating FB page. So, upang sa gayon ay makuhaan ko po kayo ng mga gamit po sa pagkilatis ng ginto. So, hindi ka po pwedeng maging Batikano at hindi ka po pwedeng matuto na tumingin ng ginto kapag wala ka pong gamit na bato at asido. So, tuloy po tayo. Ang tanong niya, paano daw ba malalaman na ginto ang isang relo? Simple lamang po. Kapag ang isang relo ay gawa sa ginto, halimbawa po yung kanyang housing, di po ba? Yung halimbawa isang buong housing. Kapag yan po ay gawa sa ginto, ang relo po ay lagi pong may timbre. Lagi pong may timbre. Ang isang relo na gawa sa ginto, papaano yan? Lagi niyo pong titignan yung kanyang takip. May takip po yan sa ilalim. Diyan po nakasulat palagi ang description kung anong metal ang ginamit sa relo na hawak mo. Kung ang nakasulat dyan sa ilalim ng takip ay nakalagay po doon stainless steel. Ibig sabihin, gawa po sa stainless ang iyong relo. Kung nakalagay naman doon ay stainless steel back, ibig sabihin, yung takip lamang ang stainless, yung case, hindi na po. Pero kapag nakalagay po dyan ay 18K o kaya ay 750, ibig sabihin ginto po 18K ang iyong relo. Pero kung nakalagay naman po dyan ay 18K plaki, ibig sabihin hindi po yan ginto, balot lamang ng ginto. O kaya ay 18K gold plated, yan po ay plated lamang din ng ginto. Ngunit kung yan talaga ay gawa sa purong ginto, nakasulat po yan sa takip, nakalagay po dyan. Kung 21K, di nakalagay dyan 21K gold. O kaya ay 875 gold. Pag wala po sa takip, doon naman po sa pinakang lock, may mga nakasulat din po yung iba sa lock. Nakalagay po dyan kung 18K, 14K, nakasulat po dyan. So kung ang iyo namang relo ay wala pong tatak, na wala nakalagay na 18K o wala nakasulat na anumang gold, ngunit dilaw na dilaw, gagamitan mo na po yan ng bato at asido. Pero kalimitan po sa lahat ng relo na gawa sa ginto, lagi po yang may timbre. Lagi may nakasulat sa takip o kaya ay sa bracelet. Yung mga Rolex naman po, pag ginto yan, wala po sa labas nakasulat. Doon sa loob, kalimitan sa pag binuksan mo yung Rolex sa loob ng takip, doon nakasulat lagi ang ginto. Bagamat may pailan-ilan din po na nasa takip ang sulat sa labas, pero kalimitan po ng gintong Rolex ay sa loob po nakasulat. At maging doon po sa pinakang tenga, sa case po niya, nakasulat doon na 18K. Ngunit kung wala nga pong tatak na ginto, gagamitan mo na po yan ng bato at asido dahil may mga na-encounter din po akong relo na wala namang tatak na 18K pero ginto po yun. Kalimitan po, ito ay two-tone lamang. Stainless po yung kabiyak na bracelet, yung gitna ay ginto. Yun po kalimitan sa mga relo na walang tatak kung sila ay ginto. Dalawa po ang klase ng kanyang bracelet. Isang stainless at isang gold kung tawagin ay two-tone. Kaya po kapag may bibilhin kang relo o may hawak kang relo at ito'y dilaw na dilaw, basahin mo agad yung mga nakasulat sa takip. Pag wala nakasulat sa takip, doon sa bracelet.
At kung wala pa din, duda kang ginto, asiduhin mo na po yan para malaman mo na kung ginto ang iyong alahas o ang iyong relo kahit na po wala kang gamit na asido. So nawa po sa nagtanong ay nasagot po natin na maayos ang inyong katanungan at sa mga bagong dating, kung nagustuhan nyo, pakisubscribe nyo po ang ating channel. Pakihit nyo po ang notification bell upang lagi po yung update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga, pakilike and share. Kung may katanungan po kayo, comment kayo sa ating comment section. At sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Sinuulit ko po, shoutout po sa mga taga Davao del Norte sa panungunan ni Idol AJ Santos. Marami pong salamat. See you in our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang ibabaw ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat ko at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga kata ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y
Eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam. Sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam. Ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagkilatis ng ginto ay eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagkilatis ng ginto ay eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.